mga taga-Yancheng, may karapatan pang makipagnegosasyon sa akin. Bayad pinsala sa damdamin. Ano ang balak niya? Papatayin niya ako para tumahimik. Anong gagawin ko? Sana hindi ko na lang nakita. Ay, may ideya na ako. Tio Liu, ikaw ba yan, Tio Liu? Bulag? Tapos ka na bang humimas? Kamusta, ginoong sundalo? Hindi ka ba bulag? Paano mo nalaman na sundalo ako? Naku, nadulas ang dila ko. Paano ko ito lulutasin? Nahawakan ko kanina ang kabitan ng baril sa baywang mo. Mga sundalo lang ang may baril. Ikaw na bulag. Anong ginagawa mo sa gitna ng gubat? Ang abang dalaga po ay nakawala sa pamilya, kaya napadako rito. At ngayon, hulaan mo. Ano ito? Hulaan mo nga. Ano to? Binibini, medyo nakapagpahinga na tayo. Dapat na tayong umalis. Tio Liu. Ikaw ba yan, Tio Liu? Tio Liu. Tio Liu. Nandito ako. Tio Liu. Comandante, ang pagpatay mo sa mga taga-Yancheng, kung maipagkalat niya yon, maipagkalat. Sa palagay mo, nakakapagsalita ba ang patay? Binibini, saan po kayo napunta? Nagpadala ng mensahe si Director Lu. Sabi naghihintay na raw po siya sa harap ng bahay ninyo. Binibini, ang mukha ninyo po. Ayos lang, tuloy na lang natin ang biyahe. Yung tao kanina, opisyal din. Baka kilala niya si Luzao. Kung malaman niya na hindi ako bulag, delikado ang buhay ko. Ganito na ang nangyari, kailangan kong magpanggap pa rin. Tandaan mo, bago pa ako dumating dito, hindi na ako makakita. Opo, binibini. Tio Liu, maghanda ka. Opo. O nabaye. Yung tunay na asawa ni Director Lu, bakit bulag? Maganda naman ang itsura. Anong silbi ng kagandahan? Ngayon, ang puso ng direktor ay nasa binibining Chen. At bulag pa siya, isang lumpo. Sino pa ang magtuturing sa kanya bilang tunay na misis? Tapos nagpunta pa siya rito. Malamang inaasahan niya na aalagaan pa siya ni Director Lu. Malamang mahirap ang buhay niya sa hinaharap. Anong nangyari sa mata mo? 2 taon na ang nakalipas, may aksidente, kaya hindi na ako makakita. Hindi na makakita. Sa ganitong itsura mo ngayon, baka pinalayas ka ng pamilya mo, kaya napilitang humingi ng tulong sa akin. Anong sinasabi mo? Sabihin na natin, kahit anuman ang nangyari noon. Ngayon, pangalawang asawa ka lang. Ni Ansi, bakit hindi ka magpasalamat kay Kuya Lu? Hindi ka naman niya inisip na bulag, pinapangalawang asawa ka pa, para magpakasasa sa bahay. Kung ako ikaw, sa puntong ito hindi ko na alam kung gaano ako magpapasalamat. Luzao, dahil sa pera ng pamilya ko, kaya ka naging hepe ng intelligence section. Nooy lumuhod ka sa harap ko at nagsabi na ako lang ang mamahalin mo habang buhay. Ngayong nakaupo ka na sa pwesto, pangalawang asawa lang ang gusto mo sa akin. Shen Yancy, alin ba ang malinaw sa iyo? Ang pamilya mo ay mababang uri lang na negosyante. Samantalang ako, ngayon ay isang respetadong hepe. Binigyan pa kita ng pwesto bilang pangalawang asawa, hindi ka pa kontento. Sasabihin ko na ngayon, kahit magmakulit ka pa, ang pwesto ng unang asawa hindi magiging sayo. Tama, ganyan na ang mata mo ngayon, maging pangalawang asawa na lang, kontento ka na. Ngayon, mga warlord ang nasa kapangyarihan. May asawa kang hepe na magsasanggalang sa iyo. Ano pa ang hindi mo gusto? Lalaki yan, normal lang ang maraming asawa. Ikaw na bulag, ang punta mo dito ay para humingi ng pwesto, di ba? Binigay na nga sa iyo, tama na yan. Hepe Lu, halika rito sandali, halika.
Anong ginagawa mo? Unang asawa, pangalawang asawa, sino ang may gusto sa'yo? Ang punta ko dito ngayon ay para kunin lang ang akin. Ako ang bumili ng sapatos. Ako rin ang bumili ng pantalon. Umalis ka. Shen Yancy, ikaw. Ano ba to? Utang, bayaran, natural lang yan. Utang, bayaran, natural lang yan. Utang, bayaran, natural lang yan. Tandaan mo, bago pa ako dumating dito, bulag na ang mga mata ko. Ginang, Tito Liu, pakiayos mo ang mga kailangan. Opo. Haya, Ang asawa pala ni Director Lo, bulag, maganda naman ang itsura. Anong silbi ng kagandahan? Ngayon, ang puso ng Director ay nasa ginang. Shen na. At bulag pa siya, may kapansanan. Sino pa ang mag-aakalang siya ang tunay na asawa? Tapos nagpunta pa siya rito ng ganito. Siguro inaasahan niyang si Director Lo ang mag-aalaga sa kanya. Kawawa ang buhay niya sa mga susunod na araw. Anong nangyari sa mata mo? 2 taon na ang nakalipas, may aksidente, kaya hindi na ako nakakita. Hindi na nakakita. Sa ganyang itsura mo ngayon, malamang pinalayas ka ng pamilya mo, kaya napilitang lumapit sa akin. ano bang sinasabi mo? Magsalita na tayo ng maayos. Kahit ano pa ang nangyari noon, ngayon, pangalawang asawa ka lang. Niancy, Tol, bakit hindi ka pa magpasalamat kay Kuya Lu? Hindi ka naman niya inayawan kahit bulag ka, pinapangalawang asawa ka pa, para magpakasasa sa bahay. Kung ako ang nasa kalagayan mo, sa ngayon, hindi ko na alam kung gaano ako kasaya. Lu Jiao, dahil sa pera ng pamilya ko, kaya ka naging director ng Intelligence Division. Nooy lumuhod ka sa harap ko at nagsabi, ako lang ang mamahalin mo habang buhay. Ngayong matatag na ang posisyon mo, pangalawang asawa lang ang gusto mo sa akin. Shen Niancy, linawin mo, ang pamilya mo ay mga mangangalaka lang, mababa ang uri. Samantalang ako, ngayon ay isang director. Binigyan pa kita ng pwesto bilang pangalawang asawa. Hindi ka pa kontento, hayaan mong sabihin ko ng malinaw. Kahit magmakulit ka, ang pwesto ng pangunahing asawa ay hindi magiging sa iyo. Oo nga, ganyan na ang kalagayan ng mata mo, maging kontento ka na bilang pangalawang asawa. Sa panahon ngayon, mga warlord ang nasa kapangyarihan. May asawa ka pang direktor na magsasanggalang sa iyo. Ano pang hindi mo gusto? Mga lalaki, normal lang sa kanila ang magkaroon ng maraming asawa. Ikaw, bulag! Ang punta mo dito ngayon, gusto mo lang ng katayuan, di ba? Binigay na nga sa'yo. Tama na yan. Happy Lu, halika rito. Halika rito sandali. Anong ginagawa mo? Unang asawa, pangalawang asawa. Sinong may gusto sa'yo? Ang pagpunta ko dito ngayon ay para kunin lang ang aking pag-aari. Ako ang bumili ng sapatos na yan. Ako rin ang bumili ng pantalon na yan. Umalis ka! Shen Yanchi, ikaw. Ano ba to? Utang, bayaran. Nararapat lang. Utang, bayaran. Nararapat lang. Utang, bayaran. Nararapat lang. Utang, bayaran. Nararapat lang. Shen Yancy, alam kong sinasadya mo lang akong galitin. Kung may sasabihin ka, sa bahay na lang natin pag-usapan. Pwede ba? Anong pag-uusapan natin? Noon, tinulungan ka ng pamilya ko. Sa lahat ng paraan, umabot ng 7,000 dolyar. Yung pamasahe? Pabalik-balik, aabot din sa 4 o 5,000. Sige, babawasan ko na. Bigyan mo ako ng 10,000 piso. Aalis na ako agad. Shen Yancy, ang pagpapanggap mo, dapat may hangganan din. Pagpapanggap, hanggat hindi mo binabayaran ang utang mo. Guguluhin ko ang buhay mo sa bahay na to araw-araw. Payer, bigyan ng tip. Binibini. Ginang Xie. Ginang Xie. Binibini. Bagong dating lang si Ginang Shen. Ang laki na agad ng tip. Mas mabait kaysa kay Ginang Chen. Tama, tama. Talagang iba ang may pinag-aralan. Walang kapantay. Mga kuripot, tigilan nyo! Binibini. Bini-bini, umalis na tayo. Umalis kayo. Umalis.
Lahat kayo, umalis. Binibini. Tuloy po kayo sa loob, Binibini. Kuya Lou, tingnan mo siya. Huwag kang mag-alala. Noon, halos mabaliw siya sa pagmamahal sa akin. Ayaw niyang makipaghiwalay sa akin. Ang totoo, gusto lang niyang tumira rito para lang yan sa sarili niyang dahilan. Mamayang gabi, may piging para sa mga asawa ng militar. Pupunta ako. Ang pagkakataong makilala ang mga tao sa militar, pera ng pamilya namin ang pinambayad. Kung gusto mong sumunod kay Zhao Gege, sabihin mo ng diretsyo. Huwag mong idamay ang mukha ng pamilya mo. Ang pagdadala niya sa akin, isang bulag, ay para lang din magkaroon ng magandang reputasyon, di ba? Luzao, sa susunod na humanap ka ng babae, pumili ka naman ng may utak. Ikaw, Hindi rin magandang solusyon ang patuloy na pagpapanggap na bulag. Miss, ito ang ipinagawa mong imbestigahan dati. Tungkol sa mga opisyal sa lungsod. Maganda ang itsura, may 3 bituin sa shoulder board. Edad 27 o 28. Jiang Jingchuan, nag-iisang anak ng commander. Mayabang at magara ang ugali. Umaasa sa mga taga-Yancheng para maging pinakamalaking warlord sa Haicheng. Miss, Pinatay niya ang mga taga-Yancheng? Naku. Kaya pala gusto niya akong patayin para mapatahimik. wala na ako. Itong si Pierre, ang tagal kumuha ng panyo. Mas mabuting hintayin ko na lang siya sa labas. Aalis ka agad pagdating ko? Bulag, hindi kaya nagpapanggap ka lang? Shen Yancy. Young Marshal, hindi angkop na titigan ninyo ng ganyan ang asawa ko. Young Marshal, Asawa mo? Ano? Nag-aalinlangan ba si Section Chief Lu na nagkikita kami ng asawa mo dito? Ng palihim? Pumunta ako ngayon para magbalita ng magandang bagay. Papakasalan ko si Yuner. Mula ngayon, asawa na rin siya ng militar. Kayo ang namamahala sa household registration ng militar sa Haicheng. Pakiusap, pirmahan ninyo ito. May asawa ka na, di ba? Si Yuner ay mahinahon at masunurin. Magkakilala na kami noong bata pa at dahil sa akin, hindi siya nag-asawa. Ayokong sirain ang tiwala niya. Mrs. Lu, ano ang masasabi mo? si Section Chief Lu kay Miss Chen ay tapat ang pagmamahal. Siyempre, payag ako. Gaya rin pala ng ibang babae. Sumusunod lang sa lahat. Kung pumayag na, sige ng Lu. Pero, ang tapat na pagmamahal ni Director Lu, hindi ko kayang tanggapin. Commander, ikaw ang namamahala sa rehistro ng populasyon. Baka pwede mo kaming tulungan na maghiwalay muna. Lalo na ang mga ari-arian pagkatapos ng kasal. Kailangang maingat na paghiwalayin. Shen Yancy, ngayon ba ang tamang panahon para magsabi ka ng mga ganyang salita? Bulag ka. Kung wala si Yuner, sino pa ang mag-aalaga sa'yo? Alagaan ako? Hindi naman ganoon kahirap ang pamilya namin para kailanganin ng isang kerida bilang yaya. Ikaw, Nitong mga nakaraang taon, ang ginastos ng pamilya namin para sa'yo, umaabot na sa 10,000. Kung gusto mong maghiwalay, bayaran mo muna ang utang. Nang umalis ka sa bahay, 50,000 ang kinuha mong pamasahe. Kasal na tayo. Ano naman kung nagbigay ang pamilya mo ng pamasahe? Pagkatapos, ginamit mo ang dahilan na bibili ng bahay at humingi ng 100,000. Pagkatapos, sinabi mong kailangan ng panggastos sa karera at humingi ng 50,000 sa sulat para magliwaliw sa iba't ibang lugar at buhayin ang kerida mong ito. Nag-advance ka pa ng 100,000 sa negosyo ng pamilya namin. Ang kabuuan, 30,000. Maliit na halaga lang yan. Bakit mo pinag-iinitan? kung maliit na halaga lang pala, bigyan ko kayo ng diskwento.
50,000. Kapag nabayaran na, maghihiwalay na tayo. Teka, hindi ka ba bulag? Paano mo tiningnan ang libro ng account? Bulag ang mata ko, hindi naman mangmang. Kung hindi ko mabasa, pwedeng hawakan. Magbayad ka na agad. Kapag nabayaran na, maghihiwalay na tayo. Isang bulag na hindi makakita, hindi minamahal ng asawa, pero matapang pa rin ang ugali. Nakakatuwa. Sa huli, nagseselos ka lang kay Yunair. Tama na, Director Lu. Sana ayusin mo ang problema sa pamilya mo. Kasal ba o hiwalay? Pag napagkasunduan nyo na, saka kayo bumalik sa akin. Ate, mahina ang mata mo. Alalayan kita papasok. Wag na. Kaya ko namang maglakad mag-isa. Ate, halika na. Huwag kang magkamali ng direksyon. Dapat diretso ang lakad mo. Bulag ka. Hindi mo ako papapasukin? Tingnan natin kung ano ang gagawin ko sa'yo. Chen Yun, hindi ka pa nakakapasok sa bahay ni Lu Zhao. Harapan mo pa akong inaapi ang pamilya ng militar? Gusto mong mamatay? Ginoo, hindi ko nakita na may bangan ng apoy doon. Hindi ko sinasadya. Kung hindi mo nakita, paano siya dumaan kanina? Gayon din ang gawin mo. Ano bang nangyari kay Jiang Jingchuan? Bakit siya biglang nagtanggol sa akin? Bumalik na ba ang pagiging tao niya? Ginoo, Huwag mo akong pilitin na ulitin. ikaw. Sino ang tutulong? Siya ang tatapak para sa kanya. Yunair, Wala pa rin siyang awa. Ang sakit. Paumanhin. Ginoo. Tungkol dito, wala akong alam. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Maaga na. Aalis na muna ako. Salamat sa pagligtas mo sa akin kanina, Ginoo. Ginoo, si Binibining Shen. Mukhang bulag nga talaga. Medyo masyado bang mahirap ang pagsubok mo sa kanya? Maghanda ng regalo. Bukas, magpapaumanhin ako sa pamilya Lu. Opo. Parang, nakita niya ako? At natakot? Baka naman. Ay, Nasaan na ang pulseras ko? Bakit nawala? Ang kakaiba. Kanina lang nandito. Saan na kaya ngayon? Baka nag-iisip lang ako ng masyado. Ginang, nakahanda na ang paliguan. Maaari ka nang maligo. Papunta na ako.
Anong gagawin? Sinusundan niya talaga ako? Para mabuhay, hayaan mo nang makita niya. Ako pa talaga ang nagduda sa isang bulag. At nakita ko pa siyang Tingnan mo, naniniwala ka na ngayon, di ba? Nianchi, nandyan ka ba? May sasabihin ako sa'yo. Naliligo ako. Mamaya na lang. Nianchi, mas mabuti ngayon na lang. Huwag kang papasok. Lalabas na ako. Hintayin mo ako sa labas. Nianchi, papasok na lang ako ngayon. Sandali! Nakita ko na ang susi. Nianchi, bubuksan ko na. Nianchi, anong tunog yon? Papasok na ako. Papasok na ako. Kanina parang may narinig akong ingay. May itinatago kang iba dito. Sino ang itinatago ko? Bulag ako. Normal lang na makagawa ng ingay, di ba? Sabihin mo na ano ang kailangan mo sa akin. Di ba ikaw ang gustong pumunta ko rito? Baka yung utak mo nasira nung sinampal kita. Kailan kita hinanap? Kanina sa harap ni Jiang Jingchuan, paulit-ulit kang nagsasabi ng diborsyo para lang mapansin mo ako. Napakatagal mo nang nag-iisa. Naiinip ka na siguro. Ngayong gabi sasamahan kita ng maayos. Kung may sakit ang utak mo, magpagamot ka. Kaya ko namang magbayad. Nagseselos ka pa rin kay Yun-Er. Di mo ba naisip na wala kang paghahambing kay Yun-Er? Bulag ka lang. Isang lumpo. Di mo ba alam yon? nasa bahay pala siya. Ganito pala ang trato sa kanya. Pinaghinalaan ko pa siya ng ganoon. Uy, ang bilis. Sumunod ka agad. Kung ganon, lubusan kitang pagbibigyan. Sino ang may gusto sa'yo? Umalis ka na. Kung di ka makatulog, hanapin mo si Chen Yun. Nagpapapansin ka lang. Ginagamit mo ang pagtanggi para umatras. Ito ba ang bagong diskarte mong natutunan? Kung ganoon, sasamantalahin ko na. Anong gagawin mo? Siyempre, tuparin ang pag-aasawa. Mag-asawa tayo. Hindi ba't natural lang yon? Huwag kang mag-alala. Basta makinig ka lang ng mabuti, magiging mabuti ako sa'yo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Lu Jiao, Bitawan mo ako. umalis ka! Umalis ka! Layas! Lumabas ka. Shen Nianzi. Alamin mo? Kung hindi dahil sa yaman ng pamilya mo, paano ako magpapakasal sa isang bulag? At nananapak ka pa? Masamang babae ka talaga. Kung hindi naglabas ng pera ang pamilya ko, paano ka naging hepe ng intelligence section? Baka ngayon, nangangailangan ka pa ng mangkok para mamalimos. Masamang babae ako? Ikaw naman, maganda ba ang maging taong walang utang na loob? Ikaw? Hindi kita pakikialaman. Mabuhay kang mag-isa habang buhay. Ang pakikipag-asawa sa'yo, ang mabuhay ng mag-isa, ang tunay na biyaya. Natapos na ang isa, may isa pa. Bakit ganito kasakit ang buhay ko? Gago, nawala pa ang magandang tulog ko. Titirahin kita pabalik. Mabuti pa si Pierre. Alam niyang hindi ako makatulog kung hindi ako yumakap sa dayuhang manika. Pero itong manika ngayon, bakit ang tigas?
Parang tao. Baka naman, tao ang nagpapanggap? Hindi naman siguro. Kwarto ko naman ito. Paano papasok ang tao? Shen Niancy. Kung manika nga, bakit niya ako sinipa? Nakakakita siya. Isang bulag. Paano niya nabasag ang florera sa kalayuan? Maliban na lang kung Kanina, ang yabang-yabang mo. Bakit ngayon, napaka-nervyoso mo? May itinatago kang tao? anong tao? Naghahanap ka lang ng away dahil sa kalokohan mo, marumi na ang tingin mo sa lahat. Naku, kung malaman ito. Nasa likod mo. Ano ang itinatago mo? Itago mo ang hita ng lola mo. Naku, masyadong natural ang mura ko. Teka, mali. Bakit ako kinabahan? Hindi naman ako ang nagtatago kay Jiang Jingchuan. Kung may dapat mangamba, siya ang dapat mangamba. Kung hindi ka naniniwala, halika tingnan mo mismo. Hepe, galing na sa ospital si Binibining Chen. Umiiyak at gustong makita ka agad. Pupunta na ako. Bahala na. Bulag ka naman. Wala namang lalaking magkakagusto sa'yo. Bulag man ako. Mas mabuti pa yon kaysa sayo na tanga. Umalis ka na. Ay naku, isang salot ang umalis, may isa pang natira. Masaya ang manloko, pero kapag nahuli, apoy ang katapat. Matagal akong nagpanggap, pero mawawalan pa rin ako ng buhay. Sige na, subukan na lang natin ang imposible. Aray, ang manika na galing sa Ruyi Hall, talagang kamukhang kamukha ng tao. Buti na lang hindi ito nakita ni Lu Zhao. Kung hindi, sira na ang pangalan ko. Kaya, nagkamali ako sa kanya. Kung gayon, ang manika mula sa Ruyi Hall. Ang dali niyang maniwala. Kung gayon, gumawa pa tayo ng gulo. Ang manika kong ito, eksaktong kopya ng commander ang ipinagawa ko. Nasaan na? Baka naman, may gusto siya sa akin? Ang manikang ito, bakit napunta rito? Hindi ko alam kung ganito rin ba ang six-pack na tiyan ng commander. Wow, ang realistic naman, ang pectorals, sumasayad pa, naku. Sumobra na ako, kailangan kong umatake ng una. Sino ka? Bakit ka nasa kwarto ko? Ako, Ayaw mong magsalita, kung hindi, tatawag ako ng tao. Aling Wang, kung malaman ito ng iba, na ang dakilang commander ay pumasok sa kwarto ng asawa ng kanyang tauhan sa kalagitnaan ng gabi, paano na lang ako mamuhay? ano ang gagawin mo sa akin? Taga Ruyi Hall ako. Hindi kayang gawin ng Ruyi Hall ang manika na gusto mo, kaya pinadala ako para humalili. Huwag kang mag-alala. Wala akong masamang intensyon sa iyo. Taga Ruyi Hall ka pala? Oh. Hindi ako naniniwala, maliban na lang kung sabihin mo sa akin ang pangalan mo, ilang tao sa pamilya mo, at bakit ka nasa Ruyi Hall. Ako si Shiyi. Namayapa na ang nanay ko ng maaga at may utang ang tatay ko. Para bayaran ang utang ng tatay ko, nagtatrabaho ako sa Ruyi Hall. Titingnan ko lang kung hanggang kailan ka magsisinungaling. Ang lalaking ito, lagi akong kinabahan tuwing nagpapanggap na bulag dahil sa kanya. Takot na mahayag. Kung magpapanggap ka, Paparamdam ko sa iyo ng husto ang karanasan ng pagiging excited na baka mahayag anumang oras. Halika rito sandali. Tesk, Ano? Gusto mo? Isang bulag na tulad ko ang lalapit sa'yo? Huwag kang mag-alala ha. Bilang bulag, sa paghawak lang ako umaasa. Maganda ang pangangatawan mo. Nasisiyahan ako. Kaya, mula ngayon, bawat gabi mo, ako ang bahala. Ayaw ko. Ano ba ang tingin mo sa akin? Tanggapin mo na. Huwag kang mag-alala. Kahit na may ibang babae ang asawa ko sa labas, pero bilang may asawa ako,
Hindi ko lalabagin ang moralidad. Bukod pa riyan, parang boses ng young commander ang boses mo. Kailangan lang nating mag-usap paminsan-minsan. Talagang may gusto sa akin ang babaeng ito. Oo nga pala, hindi ba't sinabi mong kulang ang pera sa pamilya mo? Binibigyan kita ng pera? Ayaw mo pa. Baka naman niloloko mo lang ako. Hindi kita niloloko. Mabuti naman, pwede ka nang umalis. Sa bawat gabi sa oras na ito, dapat kang pumunta sa akin. See ya. Naku, Jiang Jingchuan, may araw ka rin? Babayaran ko ang lahat ng utang mo sa akin ng buo. Miss, may nagpadala ng imbitasyon sa sayawan bukas. Daw ay para salubungin ang mahalagang tao mula sa Yancheng. Nag-utos na ang lahat ng asawa ng mga opisyal sa buong lungsod ay dapat dumalo. Mga taga Yancheng, dapat sumali. Sino ang hindi alam na ang commander noong una siyang umakyat sa poder ay dahil sa mga taga Yancheng? Ngayon, nakikita ko lang na pinapatay ni Jiang Jingchuan ang mga taga Yancheng. Kailangan kong magbulag-bulagan. Ngayon, dumiretso na rito ang mga taga Yancheng. Kung mahuhuli ako ngayon, Wala na. Wala akong takas. Anong walang kwentang sayawan ito? Dapat talagang opisyal na misis lang ang pwedeng sumali. Buti na lang nakakuha ako ng imbitasyon. Noon, yung putang inang si Shen Niancy ang dahilan kung bakit ako nasugatan at naospital. Ngayon, dapat kong bawiin ang kahihiyan ko. Ganoon ba? Oy, hindi ba ito si Mrs. ng Department Chief Lu? Totoo nga, kagaya ng sabi-sabi. Napakaganda mo. Oo nga, ang ganda ng suot mo, lalong gumanda ang kutis mo. Napakaganda, ikaw ang sentro ng atensyon dito. Oo nga. ay, ang ganda talaga ng damit na ito. Hay nako, nagsasalita ng walang katotohanan habang nakatingin. Mas bulag pa sa akin na bulag. Sino ka ba? Humarap ka pa kay Mrs. Lu ng ganyan. Alam ko na siya yung palaging humahabol kay Department Chief Lu, yung pangalawang asawa na humihingi ng pagkilala. Grabe, yung mukha niya, makapal pa sa pader ng lungsod. May mga taong talagang walang hiya. Nagmamadaling maging kabit. Ikaw, kabit, paano ka nakapasok dito sa sayawan? Ito naman tanungin natin si Miss Chen. Ipakilala ko. Ito yung binibigyan ninyo ng papuri, siya yung kabit na hindi pa nakakaangat. Ano, hindi siya ang misis ng Department Chief? Ano? Siya pala yung walang pangalan. Hindi ganoon. Kaya pala, ang baboy ng suot. Mukhang kailangan akong lumapit kay Lu Zhao. Kung gusto ng impormasyon mula sa hepe ng intelligence, kailangan lang ibigay ang gusto niya. Talagang isang malandi. Ako. Tara na tayo. Baka masira ang ating paningin sa hayop na ito. Hay, Ikaw. Shen Niancy, gagantihan kita. Miss Chen, Sino ka? wag mo akong tanungin kung sino ako. Gusto mong maging misis ni Department Chief Lu. Matutulungan kita. Misis ng Department Chief, pasensya na sa kanina. parang boses mo ang boses ng young commander. Sa araw-araw, kausapin mo lang ako. Gusto mo alang marinig ang boses ko? Talagang may gusto ka sa akin. Kahit anong itsura niya, nakikita ko pa rin ang cute-cute niya. Ano ba ito sa akin? Report, Young Marshal. Matagumpay ka nang nahulog sa pag-ibig. Kalokohan. Paano ako magkakagusto sa isang may asawa? Oo nga pala, ang problema sa tirahan ng mga VIP mula sa Yancheng, hindi pa naaayos. Ikaw na ang bahala. At Opo. Madali lang. Shen Niancy, ikaf. Ate, Ikaw. aray, bulag ako, hindi tanga. Nararamdaman ko pa rin kung may paparating. Itigil mo na yang mga kalokohan mo. Kung hindi, papahirapan kita. Ate, aalalayan kita. Halika. Dito. Aray. Putang ina mo. Ate,
Anong nangyari sa iyo, ate? Hindi ba aalalayan mo ako? Ate, Ano na? Anong ginagawa ninyo? Yan ang direktor ng pananalapi ng Yancheng. Siya ang tao mula sa Yancheng na kinatatakutan kahit ni Jiang Jingchuan. Anong nangyari? Director. Ginulo niya ako at nahulog ang Champagne Tower. Sinira niya ang inyong sayawan. Mga kabataan, talagang wala kayong hiya. Nangahas pa kayong magkagulo dito sa ballroom. Dahil ang ginang na ito ang nagsimula ng gulo, kaya maaari na siyang humingi ng tawad. Alam kong matapang at matigas ang ulo ng babaeng ito. Tiyak na tututol siya sa sinabi ko. Sakto, magkakaroon ako ng dahilan para magalit. Hinihingi pa na ang asawa ng department chief ay humingi ng tawad sa isang kabit? Talagang hindi katanggap-tanggap. Ayaw na ayaw ni Ginang Shen sa kabit na iyon. Tiyak na hindi siya hihingi ng tawad. Shen Yancy, maghintay ka. Mahuhulog ka sa bitag. Ako ang may kasalanan sa nangyari ngayon. Paumanhin. Humingi lang ng tawad, ano ba? Ang tunay na babae. Marunong umikot. Mas mabuting lumayo na ako sa mga taga Yancheng. Baka malaman na nagbubulag-bulagan lang ako at mapahamak ako. Tumigil ka. Nandito pa ang direktor. Maglalakad ka? Hindi ba't humingi na ako ng tawad? Ginulo mo ako at nahulog. Nagkagulo ang shopping tower. Isang paumanhin lang ang sapat. Ginulo mo ang magandang sayawan. Hindi rin papayag ang direktor. Ginang Shen, ang ugali mong ito ay talagang hindi angkop. Direktor, paano mo gusto akong humingi ng tawad? Lumuhod ka dito. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Saan ako luluhod? Ikaw! Lumuhod ka! Lumuhod! Ako! Lumuhod ka! Putang ina mo! Aray! Hoy! Shen Yancy! Sinadya mo yan! Oy! Nasaan ka? Oy! Hoy! Anong nangyari sa'yo? Hoy! Direktor, pinagyayabang niya ang pagiging asawa ng hepe ng departamento. Lagi niya akong inaapi. Ang sugat ko ay maliit lang, pero sinira niya ang sayawan. Iyan ay paghamak sa inyo. Alam mo namang asawa ako ng hepe ng departamento. Eh ikaw, kahit pangalan wala, hindi mo man lang maikonsider ang kabit. Hindi ba't ikaw ang naghahanap ng kahihiyan? Ikaw! Tama na. Lumuhod ka. Bakit ako ang luluhod? Ang Shen Family Trading Company ay kakapirma lang ng kasunduan sa mga taga Yancheng. Hindi naman siguro dahil lang sa sarili mong kapritso, pababayaan ng Shen family ang oportunidad at lugar na ito sa negosyo. Bilang asawa ng hepe ng Intelligence Department, ako ay kumakatawan sa dignidad ng ating lungsod. Direktor, kung ipapaluhod ninyo ako sa basag na salamin, ang sugat ko ay maliit lang. Ngunit ang relasyon ng dalawang lungsod ay baka magbago. Ikaw, isang babae lang, anong kaya mong gawin para makaapekto sa relasyon ng dalawang lungsod? Nandito rin ngayon si Jiang Jingchuan. Mas mabuting huwag nang palakihin pa ito. Mga tauhan, dalhin ang taong ito at ibilad sa araw. Hala, ako. Hoy! Ano ba tong nangyayari? Bakit ganito? Kakayanin kaya ng batang to? Shen Nianchi, Sveta Mo. Kayo, umalis na kayo. Sa tirik na araw na ito, ako na lang ang maiiwan para magtiis. Sinabihan kang lumuhod, lumuhod ka agad. Kailan ka pa naging ganito kawalang prinsipyo? Nasaan ako? Gising ka na. Nasa lounge. Kumanda, Alam ko na ang nangyari sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ako mismo ang hahanap ng katarungan para sa'yo. wag na. Para sa akin, makipag-away pa sa mga taga Yancheng? Hindi yan sulit. Huwag kang mag-alala. Basta't nandito ako. Ako ang sasalo para sa'yo. Kumanda, Kamay? si Jiang Jingchuan, para hindi siya makatikim ng mga taga Yancheng. Kahit pagpatay, ay kailangang itago ng mabuti.
Ngayon, para lang ipagtanggol ako, hindi siya natakot makipag-away sa direktor ng Yansheng. Hindi tama to. Commander, anong pakay mo sa pagtulong sa akin? Sa katulad mo, anong pakay ang maaari kong magkaroon? Ganito ka kabuti? Baka gusto mo ako? Anong pinagtatawa mo? Wala. Tara na. Ilalaban ko ang karapatan mo. Ngayon, may kapit na tayo. Para labanan si Shen Yancy, ang kasal natin ay isang bagay na lang ng panahon. Tama ba, di ba? Ang magiging asawa ng hepe. Ang kulit mo! Hoy, parang hindi ka pa nagsawa sa pagluhod? Nagpupumilit ka pang magpahiya? Binibining Chen. Ang lakas ng loob mo ah. Ako. Anong hangin ang nagdala sa inyo dito, Commander? Kanina ko lang narinig na ang direktor ay pinahihirapan ng asawa ng hepe dahil kay Binibining Chen. May mga tao na walang modo. Pinapagsabihan lang ng direktor. Wala namang masama doon, di ba? Oh, siya nga pala. Magpapakilala ako. Ako ngayon, ang pansamantalang direktor ng Yancheng. Ito ang aking appointment letter. Aray. Direktor, kahit sino na lang pala ang kinukuha. Pero, ang posisyong ito titulo lang naman, di ba? Anong ibig mong sabihin? Alam ng kahit sinong tanga, ang magtalaga ng isang taong hindi man lang nakapag-aral bilang pansamantalang direktor, maliban sa pagtulong sa kanyang umakyat sa pwesto. Ano pa kaya? Isang tanga lang siya. Tsk, parang putik na hindi maahon. Mas mabuti pa yon kaysa sa iyong bulag. Sasampalin kita! Dapat kang magpasalamat na hindi ako nananakit ng babae. Anong nangyayari sa kanya ngayon? Patuloy niya akong ipinagtatanggol. Commander, medyo napaaga ka yata sa pagiging mainit ang ulo. Bakit mo pa kailangang pahirapan ang isang babae? Kung ganoon, ayon sa pansamantalang Director Lu, ang pagtulong sa isang babaeng hindi pa naman kasal, isang kerida, para apihin ang sariling asawa. Hindi na yon pagpapahirap sa babae. Magaling ang sagot. Sariling asawa? Sa tingin ko naman, ang isang tulad ni Shen Yancy na mula sa angkan ng mga mangangalakal, isang biglang yaman, ay hindi karapat-dapat maging aking asawa. Ang isang tulad ni Yuner, marunong at may magandang asal, ang karapat-dapat maging asawa ko. Ano sa palagay mo, Commander? Kung sino ang pakakasalan mo, wala akong pakialam. Pero, ang sayawang ito, ang mga inimbitahan, ay pawang mga tunay na asawa ng mga opisyal ng militar. Chen Yun, wala kang imbitasyon. Paano ka nakapasok? Ngayon, may sapat na dahilan akong maghinala na ikaw ay isang tiktik. Mga tao, hulihin siya. Wag, Commander! Hindi ako tiktik! Sandali lang akong nabulagan. Gusto ko lang siyang pahiyain. Talagang hindi ako tiktik. Commander, talagang hindi. Wala pa bang darating? Sandali lang. Pansamantalang Director Lu, anong ibig sabihin nito? Young Marshal, si Yun ay isang babae lamang. Sa tingin mo ba, may kakayahan ba siya na maging isang tiktik? Walang kakayahang maging tiktik. Eh bakit kanina, hinikayat niya ang isang direktor na sa aking teritoryo ay pahirapan ang iyong asawa? Paano natin ito pag-uusapan? Young Marshal, ang mga ito ay mga usapang pampamilya ko. At sa mga nakaraang taon sa Yancheng, Director, hindi ba't marami siyang natulungan sa iyo? Kung ganoon, ayon sa Acting Director Lu, dapat kong ipikit ang isang mata? Kung ang Young Marshal ay magpapakita ng kahabagan, maaari akong mag-apply sa Director. Ang bagong mina sa Yancheng ay magbibigay ng kalahating kita. Mabuti. Kung gayon, ipapasa ko ang biyayang ito at ibibigay ang mina. Kay Miss Shen. Kasabay nito, binabati kita, Acting Director Lu, sa iyong pag-akyat. Ako. Ayaw mo ba? Napakaraming pera. Paano ko naman ito tatanggihan? Yun nga lang, nakakahiya naman. Salamat, Young Marshal. Maaaring hindi parusahan ng kamatayan si Miss Chen, ngunit dapat siyang sumailalim sa pagtatanong.
Bukas, may pupunta sa bahay ng mga Lu para imbitahan si Miss Chen na magtsaa. Umalis na tayo. Talagang hindi siya isang tunay na lalaki. Salamat sa ngayon. Nawala ang sama ng loob ko. Walang anuman. Dapat na tayong umalis, di ba? Shen Yanqi, Jiang Jingchuan. Shen Yanqi, hayop ka. Sana mamatay ka, Jiang Jingchuan. Bakit ka nagtatago? Hindi naman tayo nagkikita ng patago. Tama, ako, isang young marshal, kailan pa naging kabit na lalaki, Shen Yanqi. Mula ngayon, panatilihin mo ang distansya sa akin. Dito ka lang, huwag kang gagalaw. Papadalahan kita ng sasakyan. Huwag mong hayaang magkaroon ng maling akala ang mga tao. Bahala ka. Pero hayaan mo na. Huwag ka nang magpadala ng sasakyan. May driver ako. Brother Lu, kasalanan lahat ng putang iyan na si Shen Yanqi. Napahiya ako at nasaktan. Itinuring niya akong espiya at ikinulong. Binugbog. Tingnan mo, lahat ito ay gawa nila. Yun, huwag kang matakot, uuwi tayo. Brother Lu, hindi natin ito palalampasin. Gagantihan ko ang babaeng iyan na si Shen Yanqi. Dapat siyang magbayad. Sige, ano ang gusto mong gawin? Ako, paano? Patutulugin. Patutulugin? Brother Lu, dalhin natin ang mga tao sa bahay ng putang iyan. Tapos, papuntahin natin ang mga reporter para hulihin sila. Para sirain ang reputasyon niya. Ganito, hindi ka gagastos ng kahit piso. At mapapatalsik mo na ang putang iyan. Magandang plano. Gawin natin ang sinabi mo. Maghintay. Sandali lang. Ang hina-hina ni Shen Yanqi ngayon. Hindi ko dapat siya pinayagang umalis ng mag-isa. Komandante, yung investigasyon natin dati tungkol sa pagkawala ng mga armas. May mga lead na tayo. Komandante, pagod na po ba kayo? Maghanap na lang ako ng mga awit para aliwin kayo. Hindi. Nakaupo lang ako ng matagal. Komandante, baka gusto niyo pong dumaan at tingnan kung gumaling na si Miss Shen sa init na nararamdaman niya. Tama ka. Tara na. Hindi ako pupunta para maging kabit. Kung hindi ko lang sana nangako sa kanya na pupuntahan ko siya gabi-gabi, bilang si Shiyi, mula sa Ruyi Hall, hindi ako pupunta. Dalhin mo sa kwarto ni Mrs. Opo. Shen Yanqi. Sayang, hindi pa kita nahihigitan. Ibibigay na kita sa ibang lalaki. Mrs. Ang bird's nest niyo po. Salamat. Bakit hindi ka pa umaalis? Mrs. Ang lungkot siguro ng mag-isa, no? Baka gusto nyo, ako na lang ang mag-alaga sa inyo. Anong gagawin mo? Naku, nadroga pala ako. Hinampas mo ako? Tingnan mo ang itsura mong ito, nagpapakapuro ka pa. Bitawan mo ako! Tulong! Bitawan niyo ako! Huwag kang matakot. Ako si Shiyi. Naasikaso ko na tong tao na to. Nasikaso? Nakulong. Hindi mamamatay. Ligtas ka na. Nandito ako. Salamat. Kung wala ka, malamang
Shen Nianzi. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Jiang, Shi. Shi, ang sarap hawakan ng abs mo. Shen Nianzi, Nakapagdesisyon ka na ba? ngayon, wala ka ng pagkakataong magsisi. Shen Nianzi. Sa pagkakataong ito, wala ka ng takas. Bakit walang tao? Miss Chen, imposible. Nakita ko talagang pumasok siya. Akala ko ba si Department Head Lu, mahilig din pala sa ganitong larong Boy Who Cried Wolf. Ginoong Lu, hinahanap ka ng komandante. Buti na lang at nakapagpigil ako sa huli. Ang ganitong bagay, hindi dapat gawin habang lasing sa gamot. Pero dahil tayo ay nagkaroon ng intimate contact, ako ay mananagot sa iyo. Komandante, narito na siya. Komandante, hinahanap mo ako? Komandante, ano po ito? Komandante, nagkamali ako. Ang nangyari ngayon ay talagang hindi ko naayos. Sobrang gustong pumunta ni Xiao Yun sa ball, kaya gumawa siya ng pekeng imbitasyon. Kasalanan ito ni Shen Nianzi. Kung hindi dahil sa kanyang pagiging pahirap kay Xiao Yun, hindi sana naging ganito ang sitwasyon. Kung ganoon, wala ka bang nararamdaman para kay Shen Nianzi? Wala talaga. Si Xiao Yun ang tamang tao para sa akin. Eh di maghiwalay na kayo. Komandante, ano po ito? Hindi mo ba naiintindihan? Maghiwalay na kayo agad para makalipat ako. Komandante, gusto ko ring makipaghiwalay, pero may utang pa ako kay Shen Nianzi na 50,000 pisong pilak. Sa ngayon, hindi pa ako makakapaghiwalay. Ang problema mo, madaling ayusin. Pero kahit na ganito na ang sitwasyon, ayaw pa niyang makipaghiwalay sa akin. Tiyak na mahal pa rin niya ako. Hindi naman masama kung hindi maghiwalay. Ganyan talaga ang mga babae. Ako talaga ang gusto niya. Kung alam mong ikaw ang may kasalanan sa hindi pagdisiplina sa iyong babae sa labas, huwag ka nang umasa sa iyong sweldo ngayong taon. Umalis ka. Salamat, Komandante. Ngayon, wala ka ng pagkakataon para magsisi. Bakit? Nakipagtalik ako kay Jiang Jingchuan kagabi. Gising ka na. Yun, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Pananagutan kita. Pananagutan? Paano mo ako pananagutan? Bukas pupunta ako sa Ruyi House para tubusin ang iyong kontrata. Malaya ka na pagkatapos. Mas mabuti ngayon. Pagkatapos noon, makakasama na kita araw-araw. Sinong tinutularan mo sa mga linyang iyan? Ang babaw. Nagreklamo lang ako ng isang beses. Hindi mo naman kailangang barilin ako. Diyos ko, sagipin mo ako. Tapos, Ano ito? Naapi ka sa sayawan ngayon. Itong baril, para sa iyong proteksyon. Nag-aalala pala siya sa akin. Hindi mo nakikita. Tuturuan kita. Ito ang barrel. Ito ang magazine. Ganun lang pala kasimple. Yung, kanina, hindi ko sinasadya na mang-asar sa'yo. Ayos lang. Hindi naman ito ang unang beses. Ikaw? Malapit ka nang matubos. Lumalakas na ang loob mong magsalita. Oo nga pala. Yung naglagay ng gamot sa inumin mo. Tao ni Lu Zhao. Siya nga. Babalikan ko siya ngayon din.
Tapos, Yung putang inang yon, saan ba nagpunta? Kakaiba. Bakit ang init? Yunair, nag-imbestiga ako. Tinanong ko ang mga tao ng pamilya Shen. Brother Lou, ang init-init ko. Ang init ko. Ang init. Tutulungan kita. Anong ginagawa ninyo? Mabuti. Sandali lang akong nawala. Kayong dalawang magsing-ibig. Hindi na nakapagpigil. PR, suntukin mo siya. Opo. Maglakas loob ka. Ikaw, naglakas loob kang magpasuntok sa akin. Maglakas loob ka. Ikaw, naglakas loob kang magpasuntok sa akin. Shen Niancy, ikaw ang may karelasyon sa ibang lalaki, tapos ikaw pa ang nagbibintang. Ako ang biktima ng panlilinlang mo. Ikaw ang may bahid. Tapos ako pa ang gusto mong pagbintangan. Sinasabi mong ako ang nangangalunya. May ebidensya ka ba? Pero ako, hayagan kayong nakita. Ito ay ang pamilya Lu. Kung ano ang gusto ni Brother Lu, walang makakapagkalat ng balita. Tingnan natin kung anong paraan pa ang meron ka. Huwag kang masyadong kumpiyansa. Meron talaga akong paraan. Naghanap ka ng reporter para kuhanan ako ng litrato para ako ipagbintangan. Siyempre, gagawin ko rin sa iyo ang ginawa mo sa akin. Hire. Anong ginagawa ninyo? Tigilan nyo ang pagkuha ng litrato. Umalis kayo. Tigilan nyo. Umalis kayo. Umalis na kayo. Kunang mabuti. Sa lahat ng anggulo, sa iba't ibang direksyon, kunang mabuti ang lahat. Itong tao, akala ata niya, bahay niya ito. Anong nangyari? Wala lang. Mukhang malubha ang nangyari sa kanula. Huwag ninyo akong guguluhin. Siyempre, malubha ang kahihinatnan nila. Oo nga pala. Ito, para sa iyo. Ikaw ang nagbordado nito? Sa tabi ng kalsada. Binili ko lang ng basta. Ano nga ba? Dapat may palitan pagdating sa regalo. Bibigyan din kita ng regalo. Ano ang gusto mo? Ang mamahal ng mga bagay na gusto ko. Anong balak mo? Inaasar mo ba akong mahirap? Inaasar mo ba akong mahirap? Hindi. Masyadong mahal ang Steinway piano. Sige, naalala ko na. Huwag mong bilhin. Napakamahal ng piano na iyon. Ang Steinway ko. Young Marshall. Ipadala ang bagong dating na piano sa akin, kay Shen Niancy. Opo. Sandali. Isama mo rin ang music box na regalo ng commander, ang gramophone at iba pang maliliit na bagay. Ipadala lahat iyon. Opo. Kuya Lu, ikaw ba ang nagbigay ng lahat ng ito sa akin? Ito ay mula sa Young Marshall. Alam niyang ikakasal na tayo. Kaya ipinaabot na niya ang kanyang pagbati. Ang ganda! mga tauhan, Sino ang may lakas ng loob na galawin ang mga gamit ko? Sino ang may lakas ng loob na galawin ang mga gamit ko? Ang ganda talaga ng Steinway piano. Alisin mo ang marumi mong kamay diyan. Shen Niancy, bakit lahat ng bagay gusto mong agawin? Akin talaga ito. Anong ibig mong sabihin ng agaw? Sinabi na nung dineliver ito. Lahat ng ito ay galing sa Young Marshall. Kung hindi ibinigay sa amin ng Young Marshall, sa mag-asawang ikakasal, sa iyo pa kaya ibibigay? Ito?
Ito ay ibinigay sa akin ng Young Marshal. Shen Nianchi, alam ko, naiinggit ka dahil ikakasal na kami ni Yuner. Pero, hindi mo naman dapat agawin ang gamit ni Yuner. Tama siya, ate. Nagseselos ka na siguro ng sobra ngayon. Hindi lang ako pakakasalan ng asawa mo. Bibigyan pa niya ako ng malaking dowry. Gaya mo lang nalangaw. Ang may gusto sa ganyang. Mahirap at kuripot na social climber. Hindi ko iyan gusto. Hindi. Hindi ba't may utang ka pa sa akin? Saan ka kukuha ng pambigay ng dowry sa kanya? Hindi. Hindi ko ginamit ang pera mo. Perang panggastos sa pamilya ang ginamit ko. Tama. Akala mo ba si Kuya Lu ay walang-wala na kapag wala ka? Ganon ba? Peyer, kunin mo ang listahan ng aking dowry. Susuriin ko ang aking dowry. Opo, Binibini. Tigil! Anong ginagawa ninyo? Umalis kayo. Ikaw, Kuya Lu, ayos ka lang ba? Binibini. Walang laman ang kahon. Luzao, ang sinasabi mong perang galing sa pamilya ay ang dowry ko na naubos mo. nakapag-asawa ka na rito. Ang dote na iyon hindi ba akin na? Bakit hindi ko pwedeng gastusin ng basta-basta? Tama, kaunting bagay lang naman yan. Kailangan ba talagang ganyan? Si Kuya Lu ngayon ay isang taong pinagsisikapan lahat ng tao sa Yancheng. Ako rin ay isang kawani ng opisina ng Yancheng dito. Kapag ininsulto mo kami, parang ininsulto mo na ang buong Yancheng. Paano ko hindi alam na kayo ay maaaring kumatawan sa Yancheng? Young Marshal. Young Marshal, hindi lang nila kinuha ang aking piano, ginastos pa nila ang buong dote ko. Kasinungalingan, ang pianong iyon ay talagang... Akin ang nabigay. Ano? Ito. Ito ay talagang para kay Shen Yancy? Ano? Ang regalong ibinigay ko sa kung kanino, kailangan ko pa bang ipaalam sa'yo? Hindi ako maglakas loob. Sa tingin ko ay napakalakas ng loob mo. Sa tingin ko ay napakalakas ng loob mo. Isang kamay ay abala sa paghihiwalay. Ang isang kamay naman ay abala sa pag-ubos ng dote. Ang dote, ibabalik ko ng buo. Bakit mo ibibigay? Walang saysayang salita lamang. Maglagay ka ng kasulatan ng pagkakautang. Ikaw. Siya. Lalagdaan ko. Payer, Heto. sandali. Walang nagpapautang na walang patubo. Ang halaga ng aking dote ay buong 200,000. Hindi naman labis ang 20,000 tubo, di ba? Shen Yancy. Huwag kang magmalabis. Tama na. Ang pinuno ng intelligence section gumawa ng ganitong kahiyahiyang bagay. Sa tingin ko ay kulang ang 20,000, 10,000. Hindi, Young Marshal. Ikaw. Mayroon ka pa bang idadagdag? Wala na. Ang aking piano, ilagay na lang ninyo sa aking silid. Shen Yancy. Hindi kita tatantanan. Young Marshal, salamat sa tulong mo ngayon. Walang anuman. Siyang ka pala. Ang pianong iyon, ipinabili sa akin ng isang kaibigan para sa iyo. Huwag kang mag-isip ng labis. Ah, kaya pala. Kahapon ko lang sinabi sa kaibigan ko. Ngayon ay natanggap ko na. Akala ko ay... Binibini. Nagpadala ng abiso ang Ginoo. Nadadalaw siya sa inyo at sa nobyo. Malapit na siyang dumating. Ano? Malapit na? Ang iyong ama ay dadalaw. Bakit binibining Shen? Parang hindi ka masaya. Siyempre dahil hindi ko pa nasasabi sa tatay ko ang pagpapanggap kong bulag. Kung mahalata, mawawala ang buhay ko. Yung, wala namang ganoon. Young Marshal, gabi na. Umuwi ka na muna. Maaga pa naman. Hindi na maaga. Anak, matagal ka na bang naghihintay? Bakit ka may hawak na tungkod? Nasugatan ba ang paa mo? Naku, Sagutin ng Ginoo. Ang binibini po. Siya. hindi na siya makakita. Ano? Isang buwan pa lang nawala sa bahay. Ang aking mahal na anak. Hindi na agad nakakita. Isang buwan. Hindi naman siya bulag dati. Siyempre, hindi naman bulag ang anak ko dati. Hindi bulag.
Kamakailan lang siya nabulag. Tatay, sasabihin ko sa inyo, huwag kayong malungkot. Ang mga mata ko, hindi biglaan na nabulag, kundi nabulag dahil sa pag-iyak. Ano, nabulag dahil sa pag-iyak? May nangyari ba kay Lu Zhao, kaya ikaw ay nalungkot? Hanggang sa nabulag ang mga mata mo sa pag-iyak? Opo, tatay. Si Lu Zhao nga. Pumunta ako sa lungsod, istara dalawin siya. Hindi ko inaasahan na may iba na siyang kasama. Ganito pala kalalim ang pagmamahal ni Shen Yanxi kay Lu Zhao. Hanggang sa ganito na, nabulag pa ang mga mata sa pag-iyak. Oo, tito, si Lu Zhao nga. Ako ay makakapagpatunay. Laging may ibang babae sa tabi ni Lu Zhao. Magpapakasal pa ng pangalawang asawa, talagang maluho, gastador. Ang hindi ko inaasahan ay ginamit niya pala ang dote ng inyong anak. Ano? Hayop na yan. Ginamit pa ang dote ng anak ko para magkaroon ng kabit ni Yancy. Hindi siya karapat-dapat sa iyong kalungkutan. Dadalhin kita ngayon din para singilin siya at makipaghiwalay. Tatay, ito, hepe ng intelligence section si Lu Zhao. Mahirap humiwalay sa kasal sa militar, di ba? Bahala na kung hepe man siya. Kung hindi dahil sa pamilya namin na sumuporta sa kanya, makakarating kaya siya sa kanyang kinaroroonan ngayon? Dapat kayong humiwalay. Tama, dapat humiwalay. Matutulungan ko kayo. Do. Bakit ibibigay ang mga bagay? Sa babaeng yon? Lu Zhao, May nararamdaman ka pa ba para sa kanya? Nagpapanggap lang ako. Sa harap ng young marshal. Paano ko ibibigay ang dote? Sa kanya ng totoo? Walang pirma sa kasulatan ng utang. Hindi yun may visa. tama. Kaya hindi ko na kailangan ng kasulatan ng utang. Bigyan mo na lang ako ng pera. Hayop ka! Ang anak kong minamahal at pinoprotektahan. Nabulag ang mga mata sa pag-iyak dahil sa'yo. Ako ang sumuporta sa'yo para pumasok sa militar. Inayos ko ang lahat ng koneksyon para sa'yo. Kaya ka umabot sa kinalalagyan mo ngayon. Karapat-dapat ka ba sa anak ko? Karapat-dapat ka ba sa pamilyang Shen? Sa lahat ng ibinigay namin para sa'yo? Bienan, anak mo, ang nagpumilit na pakasalan ako. Kusang ibinigay ninyo ang pera. Ngayon, bigla na lang kayo gumanito. Dahil ba naiinggit si Shen Yancy kay Yun-er? Bulag siya. Mabuti nga at pinapayagan ko siyang maging pangalawang asawa. Ayos na yon. Walang hiya ka! Tatay, huwag kayong manuntok. Tatay, huwag na kayong manuntok. Mamamatay na yan kung susuntukin pa. Wag na. Kuya Lu. Shen Zhenhai. Hepe na ako ng intelligence section ngayon. Magagawa mo bang manuntok sa akin? Hindi ka na magtatagal diyan. Ako ngayon ang hepe ng intelligence division. Hinahamon mo ako? Hindi ka na magiging hepe sa lalong madaling panahon. Young Marshal, ano ang ibig sabihin nito? Lu Zhao, hindi mo nga maayos ang sarili mong pamilya. Sa tingin ko, hindi ka karapat-dapat sa posisyon mong hepe. Kung gusto mong ayusin ang pamilya mo, pirmahan mo ang kasulatan sa paghihiwalay. Ang dating utang na 500,000, 20,000 dote, at 10,000 interes. Lahat-lahat ay 80,000. Kung wala kang pera, ipanagkakasundo mo sa akin ang 2 mong bahay, tapos wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Shen Yancy, ang perang ibinigay na, may prinsipyo bang bawiin? Ginamit mo ang pera ko para buhayin ang kabit mo. Akala mo ba tanga ako? Lu Zhao, kung gusto mong manatili sa posisyon mo, pirmahan mo na agad. Lu Zhao, kung gusto mong manatili sa posisyon mo, pirmahan mo na agad. Lu Zhao! Shen Yancy, sa susunod, huwag kang lumuhod para makiusap sa akin. Huwag mong kalimutang maglagay ng tatak ng daliri. Si? Kayo ng dalawa, umalis na kayo sa bahay ko. Oo nga pala, ang iyong mabuting kapatid. Ay wala ng pera ngayon. Gusto mo pa rin bang sumama sa kanya? Ikaw. Akala mo ba si Yun-er ay katulad mo? Mapaghangad ng kayamanan. Mayaman man ako o wala, sasamahan niya ako. Tama. Ang mahal ko ay si Lu Zhao mismo.
Hindi tulad mo na pera lang ang iniisip. Ganoon ba? Di, maligayang pag-aasawa sa inyo. Maraming salamat sa tulong mo ngayon, Young Marshall. Walang anuman, Ginoong Shen. Tumulong lang naman ako. Ngayong hiwalay na si Binibining Shen, iniisip ninyo bang humanap siya ng panibagong asawa? Ako, Hindi na siya maghahanap ng panibago. Kaya kong buhayin ang anak ko. Nianchi, sumama ka na sa akin pabalik sa Haicheng. Shen Niancy? tapos, Young Marshall, may iba ka pa bang sasabihin? wala. May kaibigan ako. Ang pangalan niya ay Shi. Nabalitaan niyang ikaw ay maghihiwalay na sa asawa mo. Gusto kanyang ligawan. Ako, May kaibigan ka pala at mabilis pa ang balita niya. Oh. Sayang naman kung hindi samantalahin ang pagkakataon. Teritoryo, kung hindi, pwede na akong magpakita ng tunay na kulay ko. Mabuti na rin. Pareho lang, may dalawa pa akong kailangang asikasuhin dito sa bahay. Mga naghihintay na pag-initan ko. May pakinabang din ang pagpapanggap Bigyan ko siya na ng bulag. Pagkakataon. Tingnan natin kung paano siya kikilos. gusto ko sanang pakasalan siya sa pagkakataong ito. Hindi ko inaasahang magiging pabaligtad ang resulta. Hayaan mo na. Masyadong malaki ang ginawa kong kilos. Nagdududa na ang mga taga-Yancheng. Pero mabuti na rin. Hindi ko talaga siya pwedeng idamay. Isang hiwalay na babae siya at may mukha pa siyang bumalik dito. Inay, siguradong bumalik siya para agawin ang mana. Noon pa man, dinala na niya ang malaking halaga ng pera. Ngayon, naglakas loob pa siyang bumalik para agawin ang mga bagay ko. Hindi ko siya pabibigyan ng pagkakataon. Ingat po, Binibini. Nababaliw ka ba? Naglakas loob kang basain ng Binibini? Matagal at maalikabok ang biyahe ng Binibini pa uwi. Ginagawa ko lang naman ay linisin ang alikabok sa inyo para hindi madumihan ang bahay na ito. Matagal na tayong hindi nagkita. Pangalawang ina. Lalong tumitindi ang iyong pagiging mainitin ang ulo. Hindi ko alam kung mainitin ba ang ulo ko o hindi. Ang alam ko lang, ang babaeng napangasawa na ay katulad ng tubig na ibinuhos. Kapag naibuhos na, hindi na mababawi pa. Aray, nakalimutan ko, bulag ka pala. Hindi mo makikita. Hehe. Tama po kayo, pangalawang ina. Pero, ang tubig na ibinuhos, maaari ring sumingaw at umakyat sa langit. Maaari ring bumagsak muli. Oy, Pangalawang ina. oy, Pangalawang ina. Ikaw, isang katulong lang. Maghihimagsi ka ba? naglakas loob kang basain ako? Tinutulungan ko lang kayong malinisan, pangalawang ina. Para hindi madumihan ang bahay na ito, di ba? Shen Yancy, hindi kita pababayaan. Sayang at hindi ko nakita ng harapan kung paano niya pinagtatanggol ang sarili. Mukhang yung pangalawang pamilya ng Shen ay hindi rin madaling pasunurin. Maglagay ka ng bantay sa kanya palagi. Opo. Teka, matagal na tayong hindi nakapag-inspeksyon sa Haicheng, di ba? Commander, bilang mahalagang lugar militar ang Haicheng, talagang kailangan ninyong madalas mag-inspeksyon. Sakto, kakadating lang ni Binibining Shen sa Haicheng. Baka gusto ninyong dumalaw. Ha. Kung ganoon ang sinabi mo, pwedeng-pwede akong pumunta. Niancy, sanay ka na ba sa pag-uwi? Sanay na. Sustentado ng pera ng pamilya, syempre, sanay na. Shen Shizheng, anong sinasabi mo sa ate mo? Aray, Ginoo, sanay na si Shizheng sa pagiging prangka. Huwag niyo na lang siyang pansinin. Ni Yancy, gaano katagal mo gustong manatili sa bahay, ay ganoon katagal kang manatili. Ang hindi nagkukulang sa pamilya natin ay pera. Kaya pa kitang sustentahan. Bahay ko ito.
Siyempre, gusto kong manatili ng gaano katagal, ay ganoon katagal. Tatay, wala na akong pera. Bigyan muna kita ng 1,000 piso. Sapat na ba? Mamaya, papapuntahin ko sa kwarto mo ang mayordomo. Sapat na, sapat na. Salamat tatay. Sakto. Bala ko sanang magpagawa ng 2 bagong kipaw. Paano ka namin papayagang ikaw ang pumunta? Ipapatawag ko agad ang mananahi para magsukat sa'yo. Ang pinakamahal, ang ipagawa. Ma, huwag kang mag-alala. Bukas, may lakad si tatay sa ibang lugar. Babalik lang siya pagkaraan ng kalahating buwan. Pagdating ng panahon, ang pamilyang Shen, tayo pa rin ang masusunod. Tapos, Ako ang hepe ng intelligence section. Paano nyo ako matatrato ng ganyan? Hepe Lu, alam ng lahat na ngayon, titulo lang ng hepe ang meron kayo, pero wala ng tunay na kapangyarihan. Sa tingin ko, mas mabuting umuwi na lang kayo ng maaga at samahan ang inyong magandang kasintahan. Mga oportunistang hamak. Ngayon, kinuha ni Jiang Jingchuan ang tunay kong kapangyarihan. Ang mga taga-Yancheng naman, kailangan ng katapatan para makisama. Kung hindi dahil kay Shen Yancy, hindi ako magiging ganito. Lu Zhao, gusto mo bang maghiganti? Sabihin mo, ano ang ibig sabihin ng paghihiganti? Alam mo ba ang pinakamabilis na paraan upang wasakin ang isang babae? Matutulungan kita na makipagtalik kay Shen Yancy. Gawing tapos na ang bagay. Pagkatapos siyang mapahiya ng husto, mapipilitan na siyang maging ikalawang asawa mo. Pagdating ng panahong iyon, pahirapan mo siya ng paano mo gusto. Hahaha. Concubine Han, napansin ko, hindi ka lang maganda, matalino ka pa. Kung gayon, wala na akong magagawa kundi tanggapin ito. Maghapon akong nagsukat ng mga damit. Pagod na ako. Paya. Shi, anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman kung sino ako? Sa amoy mo. Anong amoy ko? Ni Yancy, nandiyan ka ba? Masaya pala dito sa'yo. Sinisumpa ako. Hindi ko talaga siya pinapasok. Ni Yancy, alam kong ginawa mo yun noon dahil naiinggit ka kay Yuner. Pero ang totoo, ikaw lang ang minahal ko. Nalambot ang puso mo. Anong nalambot ang puso ko? Baka naman, ikaw ang naiinggit? Gusto mo bang halikan kita? Para gumaan ang pakiramdam mo? Ni Yancy. Papasukin mo ako para makausap kita. Ni Yancy. Ni Yancy, nasa loob ka ba? Papasok na ako ha. Bakit nakakandado ang pinto? Anong tunog yon? Ni Yancy. Ni Yancy, anong tunog yon? Huwag mo na akong halikan. Kung walang aberya, magkakaaberya na. Anong ibig mong sabihin? Gabi na nang pumunta rito para makipag-ayos. Kung hindi utos ng second concubine, sino pa kaya? Hula ko, gusto ng second concubine na pumunta siya rito para gawing tapos na ang bagay at sirain ang pangalan ko. Ni Yancy, papasok na ako. May ibang tao sa loob. Shen Yancy. Papatayin kita, hamak na tarantado. Walang hiya. Gago. Ngayon naniniwala na akong wala ka nang nararamdaman para sa kanya. Malapit na ang oras. Basta mahuli lang natin sina Shen Yancy at Lu Zhao na nagkikita ng palihim sa kalagitnaan ng gabi. Mapipilitan siyang pakasalan siya. Tama, kapag bumalik na si Shen Yancy sa Lu family, lahat ng ari-arian ng Shen family ay mapupunta na sa akin.
Sinong kumakahol dyan? Hindi ba niyo alam na napaka-impolite na pumasok sa bahay ng iba sa kalagitnaan ng gabi? Masamang tao ka. Anong nangyayari? Aray! Second auntie, nag-unat lang ako. Sigurado ako na hindi mo ipagkakait sa isang bulag na tulad ko, di ba? Aray! Second auntie, bakit mo ba inihagis ang isang hubot-hubad na lalaki sa harap ko? Sa kalagitnaan ng gabi. Shen Yancy, nagkukunwari ka pa. Dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti. Sino ba talaga ang lalaking ito? Younger brother, bulag ako. Hindi ako makakita. Si Lu Zhao ito. Lu Zhao. Hindi ba't ito ang ex-husband kong manyakis na umaasa lang sa babae para umangat? Anong ginagawa niya rito? Mahigpit ang seguridad ng Shen family. Tanging ang may masamang intensyon ang makakapagpapasok sa kanya. Second auntie, tulungan mo akong imbestigahan kung sino talaga ang nagpasok sa kanya. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw talaga ang may gawa nito. Tama na. Ikaw, isang babae, may hubot-hubad na lalaki sa kwarto mo sa kalagitnaan ng gabi at nakita pa ng napakaraming tao. Kapag kumalat ang balita, akalain ng mga tao na magulo ang buhay ng eldest daughter ng Shen family. Kaya gawin natin ito. Pakasalan mo si Lu Zhao bilang pangalawang asawa? Malulutas na ang lahat. At saka, hindi pa naman tuluyang natapos ang pagmamahalan ninyong dalawa ni Lu Zhao. Noon kayo naghiwalay dahil lang sa selos at inis mo. Sakto lang ito, di ba? Second auntie, Auntie. hindi lahat ng babae ay gustong maging pangalawang asawa. Ikaw, Anong ibig mong sabihin? ang ibig kong sabihin ay umalis na kayong lahat sa kwarto ko ng mabilis. Huwag niyo akong istorbohin sa tulog kong pangganda. Tumigil ka. Nagmamadali kang matulog? Baka naman may itinatago kang ibang lalaki? Ayos sa Shen Yancy. Putang ina mo. Palihim ka palang malibog. Dalawang lalaki pa ang sabay? Kung malaman ito ni tatay, baka mapaalis ka sa bahay. Anong sinasabi mo? Gusto ko lang matulog ng maganda ang tulog. Ganun ba? Tingnan nga natin kung ano ang nasa likod ng kurtinang ito. Bakit walang tao? Umalis ka na. Malapit nang umuwi si ikalawang ina at ang iba. Huwag kang magtago sa kita-kita. Baka mapahamak ako dahil sa'yo. Bilis, bilis, bilis. Bilis. Kung wala naman kayong ibang sasabihin, maaari na kayong umalis. Shen Yancy, ang nangyari sa'yo at kay Lu Zhao ay sigurado na. Kahit ayaw mo, mapapakasal ka. Si Zheng, ikulong mo siya sa Ancestral Hall. Itakda ang araw ng kasal. Huwag kayong mag-asa. Hindi nyo yon magagawa. Huwag kayong mag-asa. Halika na. Bitawan mo ako! Bilis! Bitawan mo ako! Shen Yancy, dito ka na lang magpakaganda-ganda. Kapatid, huwag kang umalis. Di makakakita ang ate mo. Tesk, Akala ko ba may kaya ka? Ganito lang pala. Akala mo ba di kita makikita? Gusto niyo akong ikulong? Panaginip lang yan. Nakatakas na pala ako. Ang lupit talaga ni Ina. Kakalabas lang ng amo. Ipinakasal na agad ang binibini. Takot lang siyang makipag-agawan sa mana. Hinaan mo ang boses mo. Nakalimutan mo na ba si Chun-er? Dahil lang sa sinabi niya na pinatay ni Ina ang ginang, buong pamilya niya ay pinatay. Pinatay ang ginang? Hindi ba't namatay sa sakit ang nanay ko? Namimiss ko ang panahon na buhay pa si Ginang. Nang mapatay siya ni Ina sa pamamagitan ng lason. Wala na ring magandang buhay ang mga katulong. Sayang, wala tayong kakayahan para ipagtanggol ang ginang. Ngayon, pati ang binibini ay. Tumigil ka na. Tara na, umalis na tayo. Komandante, ang hapunan ngayon kasama ang mga taga Yancheng ay nakatakda sa Hui Huang Restaurant. sige, darating ang kargamento bukas ng madaling araw. Si Director Zhang lang ang nakakaalam ng lugar ng pagtanggap. Kapag nakuha natin ang tiwala ni Director Zhang,
makukuha natin ang mapa ng ruta. Saka lang nating masasakop ang mga armas na ito. Kailangan ko ang tulong mo pagdating ng panahon. Opo. Ulat, komandante, may masamang nangyari. Dinala si Gieng. Shen, balita ko, ipapakasal siya ulit. Bilang pangalawang asawa ni Ji. Lu. Hindi niya ito magagawa. Komandante, mahalaga ang hapunan ngayong gabi, Komandante. Pinakiusapan ko kayo. Pag-isipan ninyo itong mabuti. Ihanda ang sasakyan. Tungo sa Glory Restaurant. Opo. Akala ko dati may malubhang sakit si nanay. Pero hindi pala. Nalason siya. Ang ganda-ganda ng anak kong si Niancy. Balang araw, makakahanap ka ng lalaking magmamahal sa'yo ng tunay. Isang mabuting asawa. Ayoko! Gusto kong maging baby ni nanay habang buhay. Niancy, anak, pagdating ng panahon, kung sakaling wala na ako, alagaan mo ang sarili mo. Hindi ko na kaya, hindi ko na makikita ang kasal mo. Nanay, saan ka pupunta? Ano ba ang ibig sabihin nito? Nanay. Nanay, anong nangyari sa'yo? Ma, anong nangyari sa'yo? Ma. Walang kwentang anak ako. Ngayon ko lang nalaman ang dahilan ng pagkamatay mo. Makakahanap ako ng ebidensya at ipaghihiganti kita. Shen Yancy, anong ginagawa mo dito? Kapatid, pakiusap kapatid. Sabihin mo kay stepmother, huwag akong ipakasal. Panaginip lang yan, wala kang mag-asa, umalis ka na! Kapatid, hindi ako makakita kapatid. Pwede bang samahan mo ako? Ang hirap ng bulag. Hawakan mo. Kapatid, anong nangyari sa'yo? May masamang tao. Hindi ako makakita, kapatid. Ay naku, anong nangyari sa anak ko? Sino ang may gawa nito? Shen Yancy. Inay, bilisan mo. Dalhin mo ako sa doktor. Tara na. Dahan-dahan lang. Aray. Inay, sinadya kaya ito ni Shen Yancy? Maayos naman akong naglalakad. Bakit ako nabunggo? Bulag naman siya. Paano niya magagawa yon? Nagdududa ako. Baka hindi naman talaga siya bulag. Kasi, dati naman, hindi siya bulag. Malapit nang umuwi ang amo. Tunay man o pekeng pagkabulag, hindi na mahalaga. Dapat magmadali tayo. Papuntahin ko agad si Lu Zhao. Ang pagpapakasal niya, hindi na tayo dapat maghintay pa. Ngayon, kailangan ko lang patagalin ang oras at hintayin ang ebidensya ni Pierre. Ang kasalanan ng dalawang ito sa pagpatay, hindi na nila matatakasan. Puta! Peking bulag ka nga! Hoy, nagtatakbo ka pa? Ang tagal mo palang nagpapanggap na bulag para lokohin kami. Ang galing-galing mo pala. Lu Zhao, dito mo na siya pakasalan. Kapag naging asawa mo na siya, anong magagawa pa niya? Huwag ninyong akalain! Mga masasamang tao kayo! Bitawan mo ako! Kung ikakasal ka sa akin bilang pangalawang asawa, tuturuan kita ng mabuti kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang mabuting asawa. Lu Zhao, walang hiya ka. May mas walang hiya pa diyan. Noon, ginago mo ako ng todo. Ngayon, doblehin kong ibabalik sa iyo. Bitawan mo ako. Commander, ano pong ginagawa ninyo rito? Ang tao ko, nangahas pa kayong galawin? Ang tao niya, ano ibig sabihin niyan? Commander, si Shen Yancy ay ikinasal na sa pamilya namin ngayong araw bilang pangalawang asawa. Kaya, usapang pamilya namin ito. Kayo po. Lu Zhao, si Shen Yancy ay tao ni Jiang Jingchuan. Kapag hinawakan mo siya kahit isang hibla ng buhok, puputulin ko ang isang kamay mo. Ang babaeng ito na si Shen Yancy, kailan pa nakipag-ugnayan sa Commander? Kayong dalawa, ang pumilit sa kanyang magpakasal muli. Hindi. Saan naman kami magkakalakas ng loob?
Talagang hindi kami nangahas. Commander, para sa isang sinungaling, gagawin ninyo ang lahat kahit mali? Si Shen Yancy, ang babaeng ito, palagi kanyang niloloko. Hindi siya kailanman nabulag. Lu Zhao? Ngayon ka pa magsisiraan. Sawa ka na ba sa buhay? Commander, Totoo ang sinasabi niya. Si Shen Yancy ay hindi kailanman nabulag. Nagpanggap lang siyang bulag para lokohin ang lahat. mga tauhan, Kumanda, wag na kayong magpatawag ng tauhan. Kami na ang aalis. Salamat? Shen Yancy. Hinayaan mo akong lokohin. Oh, hindi naman talaga ako bulag. Simula pa noon, nagpapanggap lang ako. Kaya ang nangyari sa Ruyi Hall ay peke? Alam mo rin pala, simula't simula pa, na ako ang pumapasok sa kwarto mo. Yung mga gabing magkasama tayo. Bawat salitang sinabi mo sa akin, bawat kilos. Pagpapanggap lang lahat? Paumanhin. Upang mabuhay, niloko kita. Pero, Ginamit mo ako? Shen Yancy. Ang lakas ng loob mo. ano ang gagawin mo ngayon? Papatayin mo ba ako? Shen Yancy. Wala ka bang puso? Yung mga gabing magkasama tayo. Kahit konti man lang, may naramdaman ka bang pagmamahal sa akin? Ako, huwag na. Magpagaling ka ng mabuti. Paumanhin. Aalisin ko para sa iyo ang mga gustong manakit sa iyo. Chen Yanzi, kung gagamitin mo na ako, dapat maging daan walang awa ka. Sa isang piyesa, hindi kailangang humingi ng paumanhin. Mga tauhan, Kumanda, ang posisyon ng hepe ng Intelligence Department maaaring palan na. Opo. sino kayo? Oy. Ano ang ginagawa ninyo? Ako ang hepe ng Intelligence Department. Gusto ninyong mamatay? Lu Zhao, ikaw ngayon ay tinanggal na. Commander, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Hirap na hirap ako bago umabot sa posisyong ito. Pakiusap, patawarin mo ako. Hindi na ako muling makikialam kay Shen Yancy. Umalis ka. Kumanda, Bitawan ninyo ako. Maghintay kayo. Papaalisin ko kayong lahat. Lahat kayo paalisin. Kuya Lu, sabi ng may-ari ng bahay, napakatagal na naming hindi nagbabayad ng upa, kaya itinapon ang aming mga gamit sa kalye. Ano? Bakit sabay-sabay ang mga problema? Kuya Lu, ganito na ang nangyari. Bakit hindi na lang tayo sumunod na lang tayo sa mga taga-Yancheng? Dahil marami kang impormasyon sa kamay, ibigay mo na lang sa kanila. Nababaliw ka ba? Narito tayo sa... Hirap na hirap ka na nga sa sarili mo ngayon. Sumama ka na lang sa kanila. Mas mabubuhay ka pa. Binibini, gising na po kayo. Nasaan si Jiang Jingchuan? Maagang umalis patungong Port City ang Xiao Shuai para magpatupad ng misyon. Hindi siya babalik sa malapit na panahon. Alam ni Xiao Shuai na marami ka pang kailangang asikasuhin. Iniutos niyang iwanan ng pera para sa inyo at ilang magagaling na bodyguard. Ayaw na nga niyang makipagkita sa akin. Pero inihanda pa rin niya ang daan para sa akin. Jiang Jingchuan, bakit mo ako ginaganito ng kabaitan? Sige, naiintindihan ko na. Salamat. Oo nga pala, pakihanda ang sasakyan. Uuwi na ako. Opo, Binibini. May ilang bagay na dapat nang tapusin. Oo, hindi talaga ako bulag. Simulat sa pool, nagpapanggap lang ako. Kaya peke ang nangyari sa Ruyi Hall. Alam mo rin pala, simulat sa pool, na ako ang pumapasok sa kwarto mo. Chen Yancy, sa puso mo, ano ba talaga ang tingin mo sa akin? Brr. Shen Yanchi!
Nangangahas ka pang bumalik dito! Shen Yancy, huwag kang magpakapalalo. Malapit nang umuwi si Ginoong Shen. Ganoon ba? Mabuti naman. Para makita ng tatay ko kung paano pinatay ng kanyang pangalawang asawa, ang babaeng pinakamamahal niya. Han Yufen, mahimbing ba ang tulog mo nitong nakalipas na 10 taon? Tuwing gabi, tinatanong ka ng nanay ko sa panaginip kung kumusta ang lasa ng inumin na iyon. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ko naiintindihan. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ko naiintindihan. Nariyan ang ebidensya. Nagsisinungaling ka pa? Ikaw ang nagbigay ng gamot sa nanay ko kaya siya biglang namatay. Paano mo nalaman? Inay, Tatakas ka pa? Hindi pa tapos ang pag-uusap natin. Shen Yancy, nababaliw ka! Ang nanay ko ay pangalawang asawa sa bahay na ito. Magagawa mo bang saktan siya? Akala mo ba papayag ang tatay kapag nalaman niya? Kahit na ako ang pumatay sa nanay mo, ano naman ngayon? Basta hindi ko aminin, sa ilang salita mo lang, hindi ka paniniwalaan ni Ginoong Shen. Han Yufn, ang lakas ng loob mo. Ginoong Shen! Hindi ganoon. Ginoong Shen! Pakinggan niyo po muna ako, Ginoong Shen. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Masamang babae ka. Umalis ka. Hindi ako ang tatay mo. Anak, naghirap ka. Ayos lang ako. Han Yufen, mapanira at walang paggalang sa asawa. Pinatay ang pangunahing may bahay. Hindi ka karapat-dapat maging asawa o ina. At ikaw, suwail na anak, pinabayaan mong gumawa ng masama ang ina mo. Mga tauhan, dalhin ang dalawang hayop na ito na nagnais ng pagpatay, ikulong sa piitan. Bitawan mo ako! Mabuti. Kayong lahat ang pumilit sa akin. Maghahain ako ng reklamo. Nakipagsabuatan ng babaeng ito sa kaaway. Lahat ng ebidensya ay nasa kanyang kwarto. Sa kwarto ni Miss Shen, nakasumpong kami ng mga liham na may kinalaman sa kaaway. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. Napakasama mong babae. Hanapin si Jiang Jingchuan. Hindi ba sabi niya, binili lang ito? Bakit may sulat sa loob? May puno sa bundok at may mga sanga. Mahal kita ngunit hindi mo alam. Kaya gusto niya ako. Young Marshal, masama ang balita, Young Marshal. Naakusahan si Miss Shen na nakikipagsabuatan sa kaaway. Nakakulong na siya. Ano? Shen Yancy. May hustisya ang langit. Mukhang mas malala ang kalagayan mo kaysa sa amin. Ano naman kung pinaghigantihan mo kami? Marami kang kaaway. Malapit na rin ang katapusan mo. Wala akong pakialam. Basta't ikaw at ang paborito mong anak ay masira ang buhay magpakailanman. Kahit mamatay man ako, sulit na. Matigas pa rin ang mukha mo. Nakakulong na tayong lahat dito. Akala mo ba may makakapagtanggol pa sa iyo? Nakakaawa kang tingnan dito, parang aso. Naaawa talaga ako sa iyo. Anong gagawin mo? Ikaw ang dahilan kung bakit ako hiniwalayan. Mas magaling ka pa kaysa sa magandang ina mong patay na. Kung ganoon, bubulagin muna kita sa isang mata. Tapos, gugulatin ko ang mukha mo. Ganito hindi naman labis, di ba? Inay, Paumanhin. Huling-huli na ako. Ako ang dapat humingi ng paumanhin. Ako ang nagsinungaling sa iyo. Umalis na tayo.
Nakita ko ang supot na iyon. Nancy, gusto mo ako, hindi ba? Papatayin kita. Papatayin kita. Bakit ka ganoon katanga? Kung kahit kaunti lang akong na-late, ikaw ang mamamatay. Hindi ako takot mamatay. Takot lang akong mawala ka. Mga taga Yancheng, Han Yufen, Shen Shizeng. Dahil sa pagbibintang sa isang inosenteng mamamayan bilang rebelde at sa balak na patayin ang Young Marshal, isinagawa na ang hatol na bitay sa pamamagitan ng baril. Magbigay-pugay. Tumigil ka. Sino ang nagpahintulot sa inyong umalis? Anong ginagawa mo rito? Halata naman. Ako na ngayon ang superintendent ng bilibid ng Yancheng. Commander, iwan mo siya. Pwede kong kalimutan na may nangyari. Panaginip mo yan. Jiang Jingchuan, pag-isipan mong mabuti. Gusto mo bang dahil sa babaeng ito ay kalabanin mo ang mga taga-Yancheng? Huwag mong kalimutan, Commander. Dati, sa tulong ng mga taga-Yancheng ka umangat. Di ko kailangan ng paalala mo. Ikaw, isang maliit na superintendent lang. Ang lakas ng loob mong hadlangan ako? Nasa likod ko ang mga taga-Yancheng. Hindi ka ba natatakot na isumbong kita sa kanila? Ang mga taga-Yancheng? Ano ba sila? Ikaw. Ngayon, ang buong bilibid na ito ay akin. Subukan mong lumabas ng bilibid na ito. Mukhang wala ka ring kwenta bilang superintendent. Anong ginagawa ninyo? Sinabi kong hulihin ninyo siya. Jiang Jingchuan, sasabihin ko sa'yo, kapag kinainisan mo ang mga taga-Yancheng, gusto kong makita kung hanggang kailan magtatagal yung pagiging commander mo. Jiang Jingchuan. Iangat mo ang palda mo. Ano? Sabi ko, iangat mo ang palda mo para malagyan ng gamot. Anong iniisip mo? At saka, hindi ba't nakita ko na yan dati? Ikaw. Ikaw. Masakit ba? Di mo kailangang mag-ingat ng ganyan. Hindi masakit. Shen Yancy. Tayo ay Commander. Commander, nandito na sa labas ang mga tauhan ng gobernador ng Yancheng. Sandali, samahan na kita. Dahil sa pagligtas mo sa akin, kaya ka nakagalit sa gobernador. Tiyak na pinaghihinalaan na nila ang tunay mong pagkatao. Delikado kung mag-isa ka. Ayos lang. May paraan ako kung ako lang mag-isa. Hintayin mo ako dito sa bahay.
Ginoong komandante, nagkita na naman tayo. Umalis ka diyan. Hindi kita gustong makita. Huwag kang magmadali. Uminom muna tayo bago ka umalis. Ginoong komandante, kailangan mong inumin ang basong ito, pagkat hindi lahat ay may karapatang pakitanggalan ng gobernador mismo. Ang alak ay masarap, pero Yuner, Anong gagawin natin, Kuya Lu? Hindi na ako makakatayo. Ruan Gusan, mawawalan ng lakas ang uminom nito at hindi makakapaghawak ng baril. Lu Zhao, maglakas loob kang lagyan ako ng ganitong gamot? Mukhang ayaw mo nang mabuhay pa para umalis dito. Jiang Jingchuan, pinahamak mo si Yuner. Ibubuwis ko ang buhay mo. Huwag kang mag-ambisyon. Ginoong komandante. Nanggulo ka agad pagdating mo. Hindi maganda yan. Ginoong komandante, nanggulo ka agad pagdating mo. Hindi maganda yan. Narinig kong magkabatch kayo sa Huangpu ni Chief of Staff Zhao ng Jiangnan Army. Ang peklat sa kaliwang pisngi niya, nakuha yon noong labanan sa Wencheng, di ba? Baka nagkakamali po kayo, Gobernador. Sa kaliwang pisngi ni Chief of Staff Zhao, walang peklat. Totoo nga, wala. Ako ang nagkamali. Pero, ang Chief of Staff ng Jiangnan Army ay hindi Zhao ang apelyido. May urgent telegram na dumating mula sa kabisera kaninang umaga. Ang gobernador ng Yancheng na si Du Shicheng ay sangkot sa pakikipagsabuatan sa kaaway. Mula ngayon, suspendido at imbestigahan. Huwag mo akong takutin. Nasabat na ng aming mga tao ang isang shipment ng kontrabandong armas. Inamin na lahat ni Director Jiang. Ang ambisyon ng gobernador ay talagang malaki pala. Gobernador, may masamang balita. Pinalibutan na tayo ng mga sundalo mula sa kabisera. Ito, paano ito nangyari? Di ba marami tayong mga tauhan sa labas? Gobernador, sa palagay mo ba, lalaban ako ng walang paghahanda? Ikaw, Patay na ang gobernador. Ako na ang susunod. Jiang Jingchuan, mamatay ka na. Mamatay ka na. Aray, ang kamay ko, ang binti ko. Brother Lu. Hindi ba't sinabi kong hintayin mo ako sa bahay? Hindi ako isang dekorasyon. Kaya kong makipaglaban sa tabi mo. Ang pagbaril na itinuro mo sa akin, magaling ba ang pagkatuto ko? Shen Yancy, napakalupit mo. Siya pa rin naman ay ang dati mong asawa. Mula nang kayong dalawa ay nagtaksilan sa akin. Kaaway ko na lang siya. O baka naman, naaawa ka sa kanya at gusto mong pagdusahan ng parusa para sa kanya. Lu Zhao, kung noon pa man ay naging tapat ka lang, hindi nagpakasakim at hindi naghangad ng hindi mo dapat, bakit ka pa napapunta sa ganitong kalagayan ngayon? Ang tinalikuran mo ay ang sarili mong konsensya. Shen Yancy, ikaw ang nanalo. Lu Zhao, Chen Yun, pakikipagsabuatan sa kaaway, pagnanakaw ng maraming lihim na impormasyon. Sa itinakdang araw, isasagawa ang pagbaril. Wag! Ano ang plano mo sa susunod? Gusto kong magnegosyo. Sinabi ng aking ina, dapat may sariling kakayahan ang isang babae. Hindi umaasa sa ama o kapatid. Hindi umaasa sa asawa.
Kayang buhayin ang sarili. Paano kung hindi ako pumayag? Jiang Jingchuan, pakasal ka sa akin? Maaari kang maging sino mang gusto mo. Maaari kang gawin ang anumang gusto mo. Ako. Pakakasalan kita. Oo, gusto ko.